Handa na ba ulit kayo dahil sa kabanata 46 hanggang 50 ng Nolle Mertangere ay mas lalong lumalim ang tensyon at mas naging malinaw ang tunay na kalagayan ng lipunan. Ito natin makikita kung paano mahubog ang galit, pag-asa at pagkakaisa ng kinabukasan ng bayan. Kaya ngayon, simulan natin ulit. Buod ng kabanata 46 hanggang 60. Sa gitna ng isang mayabong na gubat ay naghihintay si Pablo at isang lalaki kay Elias. Patungo sila sa isang yungib na kung saan ay may naghihintay na mga 12 o 15 lalaking marurusing ang mukha at damit. May isang lalaki roon na tila nakatingin sa kawalan. Nagkaroon lamang siya ng sigla nang makita si Elias. Pinag-usapan nila na hikayatin si Ibarra na umanib sa kanila dahil pareho silang nakaranas ng pang-aapi. Araw ng linggo, rinig na rinig sa kabayanan ang sigawan sa sabungan. Sina Tarsilo at Bruno ay nakipag-usap kay Lucas para magkaroon sila ng puhunan sa sugal kapalit ang pakikianib sa pag-aalsa sa pamumuno ni Crisostomo Ibarra. Sa kabayanan naman ay nagtatalo sina Doña Victorina at Doña Consolacion. Walang sino man ang nagpapatalo. Bawat baho ay lumabas. Tanging si Padre Salvi lamang ang nakaawat sa dalawa. Sa galit ni Doña Victorina ay inag-joke niya si Linares na ipagiganti siya at kung hindi ay isisiwalat nito ang kanyang sikreto. Dumating si Ibarra ng mga panahong iyon. Dala niya ang balitang hindi na siya ekskomulgado. Ngunit nabigla siya nang makita si Maria Clara kasama si Linares. Nagpaalam siya at tumungo sa paroroonan. Nakarating siya sa puok paaralan at nakita niya ang mabilis na paggawa dito. Sa gitna ng mga kumpulan ng trabahador ay nakita niya si Elias. Ipinakuha niya kay Maestro Juan ang listahan ngunit hindi makita ang pangalan nito. Nakiusap si Elias na magkita sila at may mahalaga silang pag-uusapan. Nakarating si Ibarra sa tagpuan nila ni Elias. Inilatag ni Elias ang mga dapat niyang sabihin ayon sa mga napag-usapan nila ng matandang lalaki sa yungib. Ngunit nagitla siya sapagkat taliwas sila ng iniisip ni Ibarra. Magkaiba ang kanilang opinyon pagdating sa reforma, sa mabagsik na pamamahala ng pamahalaan, sa malupit na pamamalakad ng mga gwardiya sibil, at sa korupsyon ng simbahan. Magkaiba sila ng pananaw sa pagbabago at pagunlad. Para lalong maliwanagan si Ibarra, ay ikinuwento ni Elias ang kasaysayan ng kanyang buhay. Ngunit tila ganoon pa rin ang pasya ni Ibarra bagamat siya'y nakikisimpatiya sa masaklap na kapalaran nito. Ibinaba si Ibarra at nagbiling dito na kalimutan siya at huwag batiin sakaling magkita muli. Lumisan siya habang si Ibarra ay tinatanaw siyang kinakain ng dilim. Nag-usap sila ni Sinang at doon niya nalaman ang tungkol kay Linares at Maria Clara. Nagpasya silang magkita kinabukasan. Sa kalaliman ng gabi sa gitna ng sementeryo ay nagkumpul-kumpulan ang mga kalalakihang tinipo ni Lucas. Pinag-uusapan nila ang gagawing pananalakay at kung ano ang isisigaw nang dumating si Elias. Nagpatuloy ang usapan hanggang napagdesisyon na nilang tapusin ito dahil maaaring may sumusunod na sibil. Naiwan sila Elias at Lucas na hindi pa rin malinaw ang mukha ng isa't isa. Samantala, si Don Filipo ay nakikipag-usap kay Piloso Potasio na sa mga panahon na iyon ay may sakit. Napag-usapan nila ang pagkakaiba ng mag-aaral noon at ngayon. Ang mga topikong umiiral sa kanilang mga isipan ay ang pamahalaan, mga pagbabago sa nagdaang panahon, ang mga kababaihan at kalalakihan, at ang umiiral sa tahanan. Bago sila maghiwalay, nagbilin si Piloso Potasio na kailangan niyang makita si Crisostomo sa susunod na araw dahil may importante siyang sasabihin dito bago siya mamatay. Ibinalita ni Padre Salvi sa tiniente ang sabwatan at pag-aalsang mangyayari na ikinumpisal ng isang babae. Si Elias naman ay binalaan si Crisostomo Ibarra tungkol dito, ngunit hindi ito naniwala sapagkat hindi ito totoo. Sa ganoon ring pagkakataon, naging bal si Elias nang malamang ang ninuno ni Ibarra ang dahilan ng pasakit na mayroon siya ngayon. Nagsimula ang kapunan sa bahay ni Kapitan Tiago, kasama sina Padre Salvi, Maria Clara, Linares at Sinang. Sa pamumuno ng praile sa panalangin ay pagputol-putol ngunit hindi halata sapagkat ang bawat isa ay may iniisip. Sa pagdating ni Ibarra, tila tulala, napansin siya ni Tia Isabel, ngunit lahat ay nahintakutan ng marinig ang putukan. Umuwi siya at inimbaki ang gamit at lahat na pwedeng magamit laban sa kanya. Natigil lamang ito nang may dumating na gwardiya sibil para imbitahan siya sa tanggapan. Bumalik si Elias sa bahay ni Crisostomo. Nakita niya ang mga naudlot na mag-iimpake ng mga gamit at inihagis siya sa bintana nang makita may mga gwardiya sibil na paparating. Sinunog niya ang salidaklatan at umalis. Walang anumang nakuha ang mga sibil. Kinaumagahan, may nakita nakalambitin sa isang puno. Lahat ay may kani-kaniyang haka-haka. Tanging ang magsasakang nagmamasid ang nakapansin sa buto ng katutubong damo na makikita sa kasuotan na nakita rin niya sa manggas ng sakristan mayor. Sa tanggapan ng tiniente, nagsimula ang pag-iimbestiga. Si Bruno ay namatay kinagabihan. Si Tarsilo ay namatay sa paraan ng pagtitimba. Dumaan ang kariton at bumaba ang lahat ng sinakdal. Huling lumabas si Ibarra na hindi nakagapos na naging dahilan ng pagkagalit ng mga pamilya ng naroon. Kitang-kita sa mukha ni Ibarra ang kasawian. Walang nagmamahal, walang tahanan, at tinalikuran ng sariling bayan. Sa di kalayuan ay tanaw ni Tandang Tasyo ang lahat. Sa pagkal na katawan, sinunod na lamang niya ng tingin si Crisostomo Ibarra at umuwi. Kinaumagahan, nakita na lamang siyang wala ng buhay sa sariling dampa. Umabot sa Maynila ang mga nangyari sa San Diego.
Iba't ibang bersyon ang nakarating bagamat puro kapulaanan ang kay Ibarra at pagpupuli naman ang kay Padre Salvi. Marami nagsasabi na dahil sa pagpigil niya sa pag-aalsa ay maaaring maging obispo siya. Dahil sa pangyayari yaon, si Kapitan Tinong ay nabalisa dahil minsan niya na rin nakadaog pang pala si Ibarra kung kaya't pinayuhan siya ng kamag-anak na magpadala ng regalo sa Gobernador General para hindi siya masali sa gulo. Ngunit naging kabaligtaran ang nangyari. Pinagdaan siya, inimbita at pinagbakasyon sa tanggapan ng pamahalaan. Dumating naman ang mga de Espadanya sa bahay ni Tiago kasama si Linares. Sinabi ni Doña Victorina na narapat lamang na maparusahan si Ibarra sa ginawa. Hinarap ni Maria Clara ang mga bisita. Napag-usapan ang kasal ni Maria at Linares. Payag na si Tiago na ikasal si Maria kay Linares dahil tagapayo ito ng Kapitan General. Kinabukasan, napuno ng bisita ang bulwagan ni Kapitan Tiago. Andun ang mga inchik, mga pares na Salvi at Sibila. Naging usap-usapan ang pagpapakasal ni Maria kay Linares. Sabi ng ilan ay ginagawa lamang daw ito ni Maria dahil papaslangin na si Ibarra. Nagtungo si Maria sa azotea. Nakita niya sa isang lumang bangka si Elias at Ibarra natatakas. Sandaling nag-usap ang dalawa at sinabi ng Maria na si Ibarra pa rin ang mahal nito. Umalis na rin ang dalawa pagkatapos makipag-usap. Ang pinakamalim na natutunan ko mula sa kabanatang ito ay ang tunay na kalayanin na nagsisimula sa loob ng ating sarili. Hindi ito makakamit sa pamamagitan ng galit o paghihiganti, kundi sa pagkakaroon ng tapang na harapin ang katotohanan at ng matibay na pagkakaisa sa bayan. Ipinakita ni Rizal na ang pagmamahal sa bayan na hindi lamang sa salita. Ito ay sa gawa, sa pagtutulungan at sa patalinong pagpili ng tamang landas tungo sa makatarong at malakayang lipunan.